no, doon sa Twisted Minds na naging effective. Actually, nilagay nila sa mid yung Angela at talagang napakahirap pigilan ng isang Alice. Oh, ito, kita naman natin late game potential, scaling din yung mga heroes dito ng AP Brent. Pero ganun din naman may sagot with this Granger. I think for Smart Omega lang talaga dito is well knowing okay isa siya sa mga magagaling na gumamit ng Vexana. Siguro ang concept dito ng Vexana is tanggalin yung shield agad. Pero ibig sabihin nun, kailangan may items ka agad. Yeah, yung glowing wand Vexana, very crucial yung magiging timing niyan. Pero looking at the draft of AP Brent, nakakatakot yung group up nila. Lalo meron kang CC na pwedeng saliban ng Angela, Alice na pwedeng saliban ng Angela, Revitalize as well mula doon sa Gat at Kacha. So ang iisipin mo na lang dito for AP Brent is yung kanilang timings. Pero meron kasi silang Harith. So parang yung mid-game spike ng AP Brent dito ay napakataas. Yung execution nila sa early game yung malaking question mark. At saka na pala pa naman din dito, si Shizo kilala din na Harith user. Parang medyo magiging mahirap na lang I think for Smart Omega din dito is kung paano din nila kukontrahin yung sustain early. Kasi yung sustain early parang isipin mo may gatot. May Alice, tapos Angela. Hindi ka naman makakapag-build agad ng anti-life steal more spell vamp. Ayan, may kita natin mga supporters ng mga teams natin. Si Brent ay natagpuang kukuha ng... Ano yan? Sino yan? Si Lucas yata, Naruto. Ay, Naruto. Ay, grabe naman. Ibang klase. Sana all. Kanina sa Sakura yung kinuha niya, di ba? Kanina. Sana all meron. Sana all. Sino next? Meron pa ba? Meron pa ba malakas ang loob? Ay! Alam mo, totoo yan. Ganyan din reaction ko pag nakakakuha na skin. Nakakalakas talaga yung skin. Tama. Tapos ang gagawin mo niyan, after mong makakuha yung skin, pupunta ka sa doon sa collection. Tapos papalitan mo yung mga skin na naka-flex. Yan. Tama. So ito na guys, again, the final lap naman para dito sa ating dalawang teams. For AP Brent, pwede na isama sa bakasyon ang Smart Omega. For Omega, ready na ba sila magbakasyon? Yan ang masasagot ngayong araw. Yan ang tanong, no? Pero gusto ko lang tutukan total. Pinag-usapan natin kanina about sa mga lineup. Masyadong madaming magic para dito sa AP Brent. And I think yun yung isa sa mga rason, no? Na nakakatakot, kaya nakakatakot yung lineup to. Pero pwede ring maging kabaliktaran para sa kanila. Yeah. Kasi honestly, sa meta ngayon, yung concern na sobrang daming magic or sobrang daming physical, usually kasi hindi pwede mo na siya i-disregard kasi parang ngayon kasi yung XP tsaka roam na lang yung ano na lang yung bumibili ng mga Radiant Armor, ng mga Athena Shield, yung chorus mo naman, like for example, yung jungle, wala na masyadong utility. So hindi na sila masyadong apektado nung pag masyadong maraming magic sa kabilang side. Kasi imagine mo, si Andoro hindi naman bibili ng Athena Shield yan. Iba yung function niya para sayang naman yung slot. If ever na lalagyan mo pa ng ibang gamit. Para kang nagpaplano ng bahay mo, tapos naisip mo na yung ilalagay mo, pero hindi pala kasya. Parang ganun yung concept niya. So anyway, medyo tahimik muna ulit ang ating laban. So the usual lang muna. Parang nag-evolve na naman. Isipin mo, isang weekend lang yung ating nilipas or isang buong weekdays lang. Isang buong week na lang. Ayan, tapos biglang nagbago na agad. Kasi yung week 7 natin talagang balagbagan, team fight. Ngayon, ano na naman, parang napipigilan na naman yung mga teams. Nagkaka-match up Feeling ko, malaking King Kong epekto Kasi na-trauma yung buong mundo. Oy, taga mamaya na tayo. Nakatapak doon sa may right mid bush at pinagdulong-dulungan na si Kekito. Pero boy pa rin, gamit yung kanyang revitalize. Andun yung electrifying beats and Andorio ang makakapatay. First blood para sa bangungot. Makukuna talaga yung mga XP ngayon. Kung sino yung XP na mas matagal pagdating sa teamfight, yung team niya yung mananalo. Pagdating sa initiation, kaya naman makikita natin for Smart Omega, no contest. At hindi na makakasilip yung kanilang katapata on this turtle. So, early game or magandang execution para dito sa Smart Omega. Yeah, wala pa namang early game presence dito yung AP Brent. Hindi pa reliable yung kanilang damage output. Kailangan mo meron. Grabe, napakatabang. Andun din yung layer ng skills mula sa Smart Omega. Ngayon sa with the hard guard. Pero kakayahan naman ng sustain. James Pax na mamamatay at sisi nila may ihipit. Flicker na gamit niya pero hinabol pa ni Luis sa pagkakataon na iyon. At ang Smart Omega, grabe yung aga ng pananalasa. 4-0 para dito sa barangay. At talagang sinasalubong nila dito, sabi kasi natin sustain. So, mahirap nga naman para dun sa player na masustain nga, pero mag-isa lang siya laban sa 4 na players ng Smart Omega. Effective early execution para dito sa barangay. Grabe, suntukan yung harap dito ng Smart Omega. Kasi, sabi nga natin kanina, may konting hintay dito yung lineup ng AP Brent. Knowing na naka-Alice din kasi,
si James Punks. Gets ng Smart Omega yung pwede sila lumaban magdamag. Kasi yung Glue, nakita natin, iniwan na yung XP lane, sirmahan sila Okir, sila Super Yoshi, and even si Andorio lumalaban na, nag-i-invade na ng mga camps dito ni James Punks. And they have the right to do so kasi technically yung sagot lang din naman ng AP Bren is si Sindel, gagamitin yung kanyang ultimate kay James Punks, and nakadepende pa if mananalo sila ng team fight, if may damage pa yung Alice. Pero so far, kailangan pa nila ng core items, kailangan pa nila ng pampakunat para kay James Punks. Oo, kaya nakikita nga, uy, wait lang! Ang aga naman talaga ng salpukan. And ang AP Bren ngayon ay magre-react pero late ang kanilang magiging reaction dahil nga naman mamamatay na kagad itong si Der. First death para dito kay Der. Ngayon naman si Kekedoy nakabig sabay na Super Yoshi umaabante din habang naibalibag muli. Pokes mula kay Luis pero kaya ba nakaalpas? Pa dito si James Punks. Ngayon naman ang Smart Omega ay medyo lilikho lang saglitan. Pero baba na buhay ni Kekedoy dito. Ilalabag yung Zaman Force para kay Shizu at magiging matagumpay ang kanilang pagdepensa. At bigla na nga lumulabo dito yung kalamangan ng Smart Omega, 2.79k. Tapos meron pang turtle na makukuha. So talagang farming yata muna ng mga jungle ang focus ngayon ng AP Bren. Yeah, ngayon naisip ko, no, dahil yung mga heroes ng AP Bren ay nakatayo lang, sobrang nag-e-enjoy dito si Super Yoshi at si Luis. Kasi yung Surge of Life, nabibigyan ng HP dito yung Glue. And dahil doon tuloy-tuloy lang yung laban ng Smart Omega. So hindi talaga kailangan maghiwalay nung Glue tsaka nung Kalea. Kaya naman nakikita natin, iniwan na. Iniwan na yung side lane. Wala pang 5 minutes kay Andorio na XP kasi paano si Luis gusto niya makipagsuntukan. Speaking of Andorio, ang bangungot, 3-0-2 na dito sa kanyang Joy. So bangungot siya pero Joy yung gamit niya, no? Grabe the duality. Masayang bangungot. Pwede naman yun Masaya pero binabangungot ka. Pero again Hindi ganun ba? hindi ko alam. Hindi pa ako binangungot. Wait lang. Babangungutin ata dito si James Punks. Ngayon ay nakasampa na nga rin with a grab and here with another kill. Grabe yung pasok pero Super Yoshi. Eto na, nagamit na kagad Tsunami Slam. And Joe may nakapag-contribute na rin ng isa. 7-0 para sa Omega. Nagalit si Sakura. Sabi niya, ba't kayo nagtatakbuhan? Meron pa akong flicker set. Yung Tsunami Slam inabot doon sa ilalim ng middle tower ng AP Bren. And again, ito yung pinag-uusapan natin kanina yung window na parang bitin pa, yung lineup ng AP Bren. Lalo lang na-extend kasi ngayon, nakukuha ng Smart Omega yung kanilang mga timings ng mas maaga si Jome na iwan pa sa kusina. Tsaka medyo mahirap to kasi ito na naman tayong sa paulit-ulit tayo sinasabi na parang mag-aagawan pa yung jungler ni even si Shizo, yung gold laner nila doon sa mga resources ngayon. So hindi na nila, or kailangan nila isipin sino pa talaga uunahin. Pero to, inuna ng barangay yung Torre dito sa may bottom lane. Pero isang bala na lang sana, isang ihip na lang. Pero nakatayo pa din doon sa may bottom lane. So Smart Omega ngayon, 5.6 kay Gold lead. It's just 6 minutes ng ating laban. Yung nahipan yung Torre. Wala Mahirap talaga pigilan yan. Pero ngayon mapipigilan pa nila Super Yoshi. Ay, grabe naman! Grabe namang timing yon mula kay Super Yoshi. After the call, ginagamit. Pero andon yung taunt. Kekedoy kailangan na lumayo. Labang yung Zaman Force. Pero kaya ba ni Shizu? Mula doon sa kanyang mga damage. Der dito ay frontline din. Pero patras na ang Smart Omega. Predict, Simin. Na-predict. Sobrang activated na Midnight ni Jome. Parang siya yung may highest na damage kanina sa teamfight. Nasa 4K, 6K. Tsaka andaya din talaga nung Imagine mo mas mataas yung damage na nilabas ng AP Bren pero mukhang sila pa yung mukhang walang ginawa sa teamfight kasi yung HP na binibigay of life dahil nakakampas niya rito yung kanilang mga targets so bibigyan ng HP sila Luis, sila Andorio, tapos yung follow-up damage na andun yung Eternal Guard mula kay Okir na hindi na makakagalaw yung frontlines dito ng AP Bren. Lalo pat ang laki na ng disparity ng gold, 6.7k yung lamang ng Smart Omega. Tigi-tigi isang item sila. Lahat ng player, lamang sila ng isang item. Tsaka ngayon na dalawa na yung kills ni Jome. Meron pa siyang Sky Piercer. Medyo ang hirap na nito for AP Bren kasi sinabi natin that for teams or heroes na medyo malaki na yung gap, parang ang hirap na regardless yung items. Yeah, 20,000 HP na yung na-heal ni Super Yoshi. Hindi nga sure kung paano yung calculation niya kung considered na rin yung heal niya sa mga kampe niya kasi baka mamaya heal lang sa sarili yun
At saka ano, yun yung mahirap kapag may kalaban ka talagang kapag may kalaban kang Kalea, kahit nga hindi niya gusto yun basta humampa siya, basta ma-activate yung passive niya, kakalat yun ikakalat yung mga heal doon sa mga kasama niya sa gilid. Oo. Pero ngayon, 1 minuto pa naman para dun sa unang Lord at ang ganda na ng ginagawang pag-control ng wave dito ng Omega. Ngayon na nakikita natin na lamang yung Smart Omega laban sa AP Bren. Ano ba ang kailangan? Okay, akala ka natin mag-set. Yan ata, oh. Ano ba ang kailangan gawin ng AP Bren? Wait lang ha. Inaabangan baka magka-teamfight Ayan na! Ayan na, sinimula na nga kagad pero lapag nag-eternal guard ngayon, may ipit ata ang AP Bren sa planong laso ng Smart Omega. Andorio win at meta kill at nakadalawa na nga siya rito, magiging 3. Nangangamoy savage ata si Derba magiging next sa target. Humahabol dito si Andorio. Ang tanong, kakayanin bang makalpas? Kakayanin bang makasurvive? Habol si Andorio and godlike na unofficial maniac para sa bangungot. Apat na nakuha dito ng Barangay and AP Bren naman si Ukir lang and even Joma. Ang hopdi na ni Andorio. Sakit. Maganda sana yung attempt ng AP Bren na nahanap nila si Jom. Isa sa mga primary damage dealer ng Smart Omega. Pero ang problema kasi buhay pa si Bangungot. And si Andorio yung umubos sa koponan ng AP Bren. Napaka-hapdi na ng Stallion side with the Holy Crystal mula rito kay Joy. And Andorio, nag-e-enjoy na siya sa mga teamfights, especially with the idea na hindi naman kasi siya yung nadadamage dyan. Tapos, ang dami pa niyang HP na nakukuha pabalik kasi kanina pa hampas ng hampas si Super Yoshi. Tsaka na dito level 15 na si Andorio. It's already 9 minutes pa lang na laban natin. James Banks is still at level 11. So, imagine na lang natin kung ano yung difference in terms of a cooldown na rin. Yung damage mo kasi nakamax na for sure yung mga skills niyan. So, it's 12-2. Para dito sa ating laban, meron pang Lord na bit-bit ang Smart Omega. Snowball kung snowball talaga dito yung lineup ng Smart Omega. Even though may mga scaling heroes sa side ng AP Bren, kailangan pa din ng maraming items, kailangan pa ng defensive items dito ni James Banks para at least madelay nila yung mga frontline ng Smart Omega and makapagbigay ng space kay Shizu to hit the targets. Pero ang problema kasi, even if you hit the targets on the side of Smart Omega, again, dahil sa dami-dami yung magic damage, yung mga frontliners ng Smart Omega dito, buo na yung mga Tina-shield. Tingnan natin kung buo na rin ang loob dito ng AP Bren na madepensahan yung threat na bit-bit ng Omega. So ma-maximize nila dito yung Lord Run or sabihin na natin yung Minion Wave na bit-bit niya. Look at the items, medyo malawak pa talaga, malaki ang kailangan na habulin ng mga players na AP Bren. Oo nga, no? Oracle pa lang, pabunta pa lang itong si James Pang sa kanyang dominance eyes. Ngayon, Super Yoshi, nag-aabang din ng pagkakataon. Feeling ko, tina-timing talaga nila dito sa Lord Eto, tingnan natin speaking of pag-timing, magiging tama ba talaga yung timing? Super Yoshi nakabang, kanino tatabling? Okay, Tidal Strike ay nagamit. Ngayon naman ay matagumpay ang pagbasag ng Torres sa may bandang ibaba. Flicker ay na-burn na rin dito ni Super Yoshi. Wala silang mga ultimates na sinayang. And tagumpay ang plano ng barangay. Medyo unwarranted yung flicker out ni Super Yoshi kasi nilapitan siya ni Kekedot and pare na rin ni Shizu. So parang sinigurado niya lang na makakalabas siya ng payapa. Pero I think pa-cooldown na rin yung Tidal Strike nung time na. Kasi mabilis lang yung cooldown. Bilis lang yan. Yung Tidal Strike, lalo pat naka-oracle siya rito, meron pa siya ng ring, so talagang mataas yung kanyang cooldown reduction. Pero isa pang problema dito ng AP Bren, yung glue na pwede pumasok mamaya kasi may flicker combo na pwede manggaling kay Luis. So even yung next na magiging Lord fight, mahihirapan yung AP Bren kahit yung pagkuha lang na posisyon kasi lagi naka-ready rito yung tsunamis lang mula kay Super Yoshi. Pero ito, di ba yun yung mahirap for AP Bren ang maganda naman, pag mas napatagal nila ilaban, doon na makikita yung damage ng mga heroes nila. Pero medyo malawak pa yung kailangan dito na talagang habulin nila. And tingnan lang natin alone, yung hero dito ni Super Yoshi, 39,000 yung total healed. So isipin mo ba yung sustain sa damage over time? So baka mamaya mas mataas pa yung sustain per second kaysa dun sa damage na dinidil sa kanya. Hindi nga ako sure kung calculated dyan yung heal sa kampi niya kasi kung baka mamaya 40,000 kanya lang yan. Diba? Yun so nga talagang ilang buhay niya yung naisalba niya. Naman kasama na yung sa teammates niya. Pero add mo pa dyan yung heal na nakukuha ni Andorio mula sa sarili niya, yung mga shields na meron si
Andorra, naka 24,000 na siya. Ilang beses sana namatay itong Joy na to. Pero dahil sa ang kapal ng kanyang HP, ang kapal ng mga shield, doon mo talaga mararamdaman kulang na kulang talaga yung damage ng AP Fred. Oh, Yoshi! Super Yoshi, sabi magkukulang. Sige, sobrahan natin. Ginagamit ni third guard. Kasabay natin revitalize. Joe may nakakuha ng kill. Kailangan tumakas si Tingin doon. Pero ang tanong, makakatakas ba siya na din yung pokes from Smart Omega. Pasok na naman. Si Zinta na magiging next. Joe may na triple. At nag-iisa na lang si James Pangs. Pinagtutulong-tulungan ng barangay. Andito yung raid ng barangay. Menya para kay Joe. At diretso na ang barangay. Parang wala na nga yata depensa para dito sa AP Bren. Meron pamingin wave ang barangay. Nako, diretso na sila dito para kunin ang game number 1. What a